Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Atin bigyan ng reaksyon na naman ngayon ang balita kahapon na hindi lang pala isang floating structure ang nandyan sa Baho de Masinloc. Ito yung grabe ang reaksyon ng ating Navy at Coast Guard dahil nga nakita nila yung 6 by 6 meter na na lumulutang at lumipat-lipat na isang istruktura na may antena diyan sa Baho de Masinloc. Andin ng pangalawang araw nang i-close up ang Baho de Masinloc sa satellite, na close up ng satellite, ay nakitang 8 pala lahat ang mga nakalagay diyan na istruktura. Ang iba maliliit kaya hindi nakikita. Lahat ng mga istruktura ay merong antena na nagtatransmit ng kung ano-anong signal. At lahat ito ay movable, maliban na lamang sa isang nakapatong sa bato na antena. Kaya ano bang meron talaga diyan sa Baho de Masinloc? Sa sabi ni Marco Polo sa history na ang Land of Ophir ay nasa tapat ng China at nakasentro yan sa mga pulo-pulo ng Pilipinas. So ang mga pulo-pulo na yan na maliliit, yan yung mga atol diyan, yung mga isla na maliliit sa Baho de Masinloc sa WPS. Sa palagay ko yan ang Land of Ophir na hinahanap, kasi hanggang ngayon ay hinahanap din ng China. Mayroong hinahanap ang China kasi alam nila ang chronicles ni Marco Polo. Kaya nga si Magellan ay nakarating din ng Central Visayas dahil Land of Ophir ang pinaghahanap. Ang Land of Ophir ay yan yung minahan. Kumukuha diyan si King Solomon, bumibili sa mga tao ng ginto na marami, na malalaki. Tinatawag na talent. Ang isang talent ay nasa 5 kilo yata ang bigat ng isang talento na ginto. Kaya nga yung mga singer tinatawag na talented. Ibig sabihin ginintuan. Galing yan sa Hebrew word na talent. Ang talent means malaking ginto. Okay mga kababayan, kaya palagay ko ito nga yung hinahanap na Land of Ophir. Kasi kahit saan tayo ngayon magbasa ng tungkol sa Land of Ophir, ang lalabas ay Pilipinas. So yung WPS na yan, kaya nga gustong magpakamatay ng China diyan, magipagdigma dahil siguro, lalo na ngayon, ang dami-daming ng search vessel na nandyan sa Baho de Masinloc, ibig sabihin meron silang gustong i-confirm diyan. Kung ano man yan, kung yan ba yung lost mine of King Solomon, kasi pabilog siya na may parang butas sa gitna, no? Baka yan ang isang tinatawag na diamond mine ni King Solomon na nawawala. O baka diyan hinuhulog lahat ng mga ginto at kayamanan ni King Solomon. Kasi bakit pabilog ang isla na yan at parang may crater sa gitna? Yan yung Baho de Masinloc. And then, bigyan din natin ng reaksyon yung aksidente lang pala yung pagkatama ng Shahed drone doon sa Apache helicopter ng Amerika. Mamaya pag-usapan natin yan. Meantime, panoorin natin ang video courtesy ng Good News Philippines. Ayon sa open source, isang Shahed 358 loitering surface to earth unmanned aerial vehicle na ino-operate ng IRGC Air Force o Navy ang umatake sa US attack helicopter. Dahil dito, agad na nagbigay ng utos si President Trump sa militar nito na maglunsad ng pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Iran. Mula sa lupa, himpapawid at karagatan, naglunsad ang US forces sa gitang silangan ng sabay-sabay na pagsalakay sa Iran military target. Hindi ito simpleng US military strike lamang mga kabayan dahil umabot sa 3 wave ng pag-atake ang ginawa ng Amerika. Ramdam ng mga sibilyan sa Iran ang takot dahil sa lakas ng mga pagsabog.
Depensa ng US Central Command ang kanilang ginawa ay isang self-defense strike sa ginawang agresyon ng Iran laban sa mga sundalong Amerikano. Iran, naglunsad din ng mga misa laban sa mga sundalong Amerikano sa military base sa Jordan. Isang malaking pagkakamali ng Iran na muling buksan ang panibagong digmaan sa gitnang silangan. Talagang malaking pagkakamali ng Iran dahil sa kanilang attitude na parang walang takot, hari-harian. Akala nila kasi sila na yung superior na armed forces of the world. Kaya ayun, ngayon bigyan natin ng reaction, bakit nga ba bumagsak yung Apache helicopter? Well, merong bagong balita. Ang Iran pala ay nagpakawala ng maraming Shahid drones, hindi para doon sa Apache helicopter. Papunta sa mga military assets ng Amerika na nandiyan sa Bahrain, sa Kuwait, sa Qatar. Yun ang tinitira sana ng drone eh. Maraming drones yun, hindi lang nag-iisa. Kaya aksidenteng dumaan doon ang Apache helicopter sa pathway, sa yung target, dumaan doon sa kung saan tinatarget yung mga Shahid drones na swarm yun eh, napakarami yun. Kapag swarm, pwedeng 200 Shahid drones ang lumipad papunta sa isang direksyon. Kasi nagbubomba na ng panahon na yun ang Iran sa mga US bases na nandyan sa Qatar, sa Bahrain, sa Kuwait. Binubomba nila ng Shahid drones. At aksidenteng pagdaan ng Apache helicopter ay natamaan ng rotor nito, yung ilisi, natamaan ng Shahid drone. Buti nga hindi sumabog yung Shahid drone at hindi rin sumabog ang Apache helicopter, bagkus bumagsak lamang doon sa dagat. At meron tayong video courtesy ng AI Tele, papalabas natin baka bukas o mamaya, kung paano ni-rescue ng isang autonomous sea drone, autonomous speedboat speedboat na remote control lang ang nag-rescue sa mga piloto ng Apache helicopters. At itong autonomous speedboat na ito ay AI siya ang nag-operate. Ibig sabihin wala nang joystick, wala nang tao na nag-operate sa kanya kasi autonomous na siya, meron siyang sariling isip, i-program lang siya. At yun, first time na pinalabas ng Amerika ang ganong klaseng technology. Alright, so lipat tayo ngayon. Balik tayo sa 8 floating structures ng mga Chinese sa Baho de Masinloc. Ang dami-dami pala, at bakit ngayon lang na talagang parang meron silang kinumpirma? Sabi ko na nga ba, kakaiba ang hugis ng Baho de Masinloc. Meron siyang parang crater sa gitna, pabilog siya. So parang isa siyang malaking crater man o baka yan yung tunnel na diyan tinatago lahat ni King Solomon ang kanyang kayamanan. Tinatawag na the lost mine of King Solomon is in the Ophir, at ang Ophir sa ngayon ayon sa mga eskolar ay nasa tapat ng China, direktang nakaharap sa Pilipinas. Yan ay nasa chronicles ni Pigapita sa biographer ni Magellan. Kaya nga nakarating si Magellan dahil sa paghanap ng Land of Ophir. Dito siya nakarating sa Pilipinas. So ito, atin na panoorin, video courtesy ni Good News Philippines. Force for West Philippine Sea kinumpirma at ipinakita sa mga Pilipino ang istrukturang inilagay ng China sa Baho de Masinloc. Hindi lamang isa kundi 8 lahat sila. Ang nasabing istruktura na usap-usapan ngayon sa iba't ibang social media ay tinuldukan na ng Pilipinas. Isang man-made floating at movable platform dahil ito ay palipat-lipat ng pwesto. Ito ay may area na 30 square meter, merong antena at kayang magsakay ng 6 na katao. Ito ay unang nakita ng Pilipinas noong ika-25 ng Mayo taong kasalukuyan. Habang nagsasagawa ng investigasyon ang Pilipinas, ilang beses sinara ng People's Liberation Army Navy helicopter at fighter jets ang eroplano ng Pilipinas. Maliban pa dito, meron pang 7 mga istruktura o bagay na namonitor ang Pilipinas sa loob ng Baho de Masinloc. 2 antena na inilagay ng China sa itaas ng bato malapit sa bukana ng Baho de Masinloc at 4 na boya sa palibot ng shoal at isang unidentified floating object na hindi pa natutukoy ng mga otoridad ng Pilipinas. And secondly, Baho de Masinloc falls within our own exclusive economic zone.
It only has a distance of 119 nautical miles. This is the photo of the movable floating platform that we are currently monitoring in Bajo de Masinloc. It has a deck area of approximately 30 square meters. Roughly, the dimensions are 5 meters to 6 to 7 meter in length. If you can notice, it is surrounded by fenders, meaning it protects the platform from bumping towards the vessel that will tow or run alongside the platform each time that it will be moved from one point to another. When we first saw this, it is anchored and it is floating during that time, no? And there are 4 metal poles that you can see on each corner, and we believe that these are metal stilts that are being used every time that this platform is going to be placed stationary in one particular location. Now, how did we monitor this movable floating platform? In May 20, this is our baseline, because in May 20, according to a commercial satellite imagery, there was no presence of man-made structure at the opening or entrance of Bajo de Masinloc. Based on available satellite imagery, you cannot see anything during that time. In May 21, we were able to document the presence of 2 Chinese research vessels, the Yusha UG 20028 and Yuzhan UK 6, that are there at the entrance of the shoal. We are suspecting that these 2 Chinese research vessels are those responsible in bringing the platform in the entrance of southeast of Bajo de Masinloc. Okay, so mga kababayan, ano sa palagay niyo meron sa Bajo de Masinloc undernet sa isla na yan? Kasi noong una, di ba, diniklara ng China na kanila yan at itatayo nilang tinatawag na natural reserve structure dyan. Bakit dyan? Ibig sabihin meron silang miminahin dyan. Ngayon, para siguro makumpirma bago iwanan nila yan na isla, bago i-give up yan, ay kanila muna siguraduhin kung nandyan ba talaga yung hinahanap nila. Ano ba yung hinahanap nila? Sabi ko na kanina, wala nang ibang pinaka-importante ay yung tinatawag land of offer na nandun ang napakaraming diamond at ginto na kasing laki ng ulo ng tao yung mga ginto daw doon. Mga giant nuggets, monster nuggets. At yan ay nasa chronicle ni Pigapita na biographer ni Magellan, na ang coordinates na binigay doon sa chronicles ay nakaturo mismo dito sa sentro ng karagatan ng WPS. Katapat daw ng China ay pulupulong mga isla. Tayo lang naman po ang 7,000 isla sa tapat ng China. Muchos de oros, mayaman sa ginto. Ang according to Pagkepeta, ang pangalan ng mga islang ito, Opir. Ang description ay mga pulo-pulo. Sabi ni Marco Polo ay dumaan siya noong nakadaan siya diyan ng sandali lang sa WPS at nakita niya ang mga tao na napakaraming mga suot na ginto. Pati mga bubong ng bahay ay mayroong dekorasyon ng mga ginto. So nasa tapat ng China at tinuturo ni Marco Polo ay ang Pilipinas. Kaya ano bang meron dyan sa WPS na ang China ay ibubuhis na nila ang kanilang buhay para agawin lamang yan at gumagawa ng mga kwento-kwento? So ibig sabihin yan, hindi lang langis, hindi lang minerals ang meron dyan, kundi sa palagay ko ay yung the lost offer na nandyan ang mga tinatago ni King Solomon na mga kayamanan. Tinatawag na the lost mine of King Solomon. So akin lang yan, haka-haka, kasi kung minerals lang yan, meron namang minerals ang China sa South China Sea na hindi sakop ng Pilipinas. Bakit talaga aagawin niya ang Bajo de Masinloc? At bakit ngayon napakaraming pinadala niyang mga researchers? 2 barko at 8 na structures na may mga antena. Parang kakaiba, no, mga kababayan? Parang may hinahanap talaga. Paki-comment sa ating comment section kung kayo may nalalaman kung ano ang meron underneath the island, the little island atoll, tinatawag na atoll
Bajo de Masinloc. Kakaibang hugis kasi ang isla na yan. Merong parang square na bilog sa gitna, di ba? Parang crater. At meron na siyang parang papasukan na entrance. Parang man-made island yan noon. Kaya baka yan yung isla na minimina sa panahon ni King Solomon na tinatawag na Land of Ophir, mga kababayan. So ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Malaking tulong. At sa aking ibig followers, ako'y sasaludo sa inyo. Maraming salamat.